Puspusa na ang operasyon ng lokal na pamahalaan at ng militar laban sa mga illegal loggers sa ARMM. Ito'y matapos rumagasa sa Iligan City ang mga illegal na troso kasabay ng tubig baha noong bagyong Sendong. Naka-line up na rin daw ang mga taong kakasuhan dahil sa insidente. Ito ang report ni Carla Lim. Nahirapan ng husto ang mga sundalo sa paghakot sa mga trosong ito sa Tamparan ARMM. Kinumpiska ang mga troso dahil galing daw ang mga ito sa illegal logging. Pinaigting ng militar ang mga operasyon laban sa illegal na pagtotroso. Ito'y matapos rumagasa ang sandamakmak na pinutol na punong kahoy sa Iligan City nang manalasa ang bagyong Sendong. Marami pa rin daw ang sumusuway sa umiiral na log ban, kaya kinailangan na ang puwersa ng militar. Hipokrito naman tayo at sinungaling kung sasabihin natin walang illegal logging. Kasi po may mga katibayan nakikita natin eh. Ayan no, may ano yan. Yan po walang mga permit yan. Ibig sabihin po, meron talaga. That if we can send a clear signal to the people that we mean business, that we will be implementing the laws, we will not only solving our environmental problems. Natukoy na raw na galing sa ilang munisipalidad sa Lanao del Sur ang mga trosong rumagasa sa Iligan City. 7 tao na raw ang nakatakdang kasuhan dahil dito. Posibleng dawit dito ang mga opisyal ng barangay na pumoprotekta raw sa operasyon ng maliliit na illegal logger. Mahirap masabi kasi maghahain pa lang kami ng kaso, tapos depende sa piskal, depende sa korte. Pero depensa ng lokal na pamahalaan, di lang sila ang dapat na pagbuntunan ng sisi. Hindi lang sa Lanao del Sur, pati na rin sa Iligan dahil pagbaba ng troso sa Iligan, yung mga logs na sa Iligan, meron din kasing mga maliliit na sawmill dyan sa baba. Kasama raw sa isusulong ng ARMM sa Kongreso na gawing non-bailable at habang buhay na pagkakakulong ang parusa sa illegal logging. Carla Lim, News 5. Kaya rin daw tukuyin ng otoridad kung sino ang nag-upload sa internet ng video scandal nila Ramjen Revilla at Janelle Manahan. Ayon sa PNP, CIDG Women and Protection Desk, matitrace nila ito sa pamamagitan ng kanilang Computer Forensic Laboratory. Bagamat magiging matagal daw ang proseso, siniguro ng CIDG na mapapanagot ang mga nasa likod na kumalat na skandal. Nagbanta kamakailan ng kampo ni Janelle Manahan na kakasuhan ang mga kapatid ni Ramjen na pinaniniwalaang responsable sa pagpapakalat ng naturang video. Pero nauna nang itinanggi ng ina ni Ramjen na si Jeneline Magsaysay na sa kanila nang galing ang video. Sumugod naman ang daan-daang supporter si Mayor Reco Mecheveri sa Caloocan City Hall para harangan ang nakaambang suspension order laban sa kanya. Kabilang sa mga dumagsa ang mga miyembro ng iba't ibang transport groups, samahan ng mga barangay at mga NGO na itinatag ni Echeverry. Hiniling nila sa Court of Appeals sa ibasura na ang suspension order laban sa alkalde. Nadiin itong si Echeverry dahil sa umunay di pagre-remit ng GSI's contribution ng mga empleyado ng City Hall. Jeepney drivers sa Quezon City nagbugbugan dahil sa agawan sa paradahan. 2 lalaki naisan daw ng mga babaeng nag-aalok ng panandaliang aliw. At tatay sa Navotas ginahasa raw ang sariling anak. Ang Aksyon Metro sa report ni James Beltran. Sugat-sugat ang mukha ng jeepney driver na si Miguel Eduardo matapos umunong bugbugin ng kasama sa Zamora Street, Quezon City. Ang mitsa ng alitan ang agawan sa parking space ng jeep. Inagawan umano ni Eduardo ng pwesto ang isa pang driver na si Wilfredo de la Cruz. Naghamon pa nga raw ito ng suntukan na pinagbigyan naman ni Eduardo. Depensa ni de la Cruz, hindi siya ang promotor ng gulo. Diretso sa kulungan ang grupo ng mga babaeng ito na inakusahan ng pandurukot at pagnanakaw sa QC. Kwento ng biktimang lalaki, inakbayan siya ng isa sa mga sospek at inalok ng panandali ang aliw. Tumanggi raw ang lalaki pero nadukot na pala ang kanyang wallet. Ang isa pang lalaki, ninakawan naman daw ng sospek habang nasa isang motel. Naligo raw ang biktima at paglabas niya wala na ang babae, tangay ang kanyang cellphone at wallet. Naaresto ang mga sospek sa isang footbridge. Kalaboso rin ang lalaki ito dahil sa umunay pambubugbog ng misis at panghahalay sa 12 anyos na panganay. Kwento ng ginang, sinapak siya ng lasing na lalaki matapos mag-away sa sweldo. Dito nalaman ng ginang na minulesa rin pala ng mister ang kanilang anak. Nagbarang po ako. Kinakabahan po kasi ako nun. Baka mag-away sila.
Tumanggi ang suspect sa paratang pero makakasuhan pa rin siya ng rape at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. James Batran, News 5. Cargo ship sa New Zealand nahati sa dalawa. Makapal na snow perwisyo ang idinulot sa mga taga-Austria. At mga balyenang napadpad sa dalampasigan ng New Zealand nakabalik na sa kanilang tirahan. Narito ang aksyon abroad. Nahati sa dalawa ang cargo ship na ito sa baybayin ng Tauranga sa New Zealand. Marupok at luma na raw kasi ang barko na 3 buwan ang palutang-lutang sa dagat. Nauna nang hindi pinayagang maglayag ang barko dahil sa paglabag ng safety standards ng New Zealand. Agad namang inihain ang nasa 400 containers ng langis na karga nito para maiwasan ang oil spill. Perwisyo ang idinulot ng makapal na snow sa Austria. Halos matabunan na ng niebe ang mga sasakyan. Maging mga kalsada at railways, hindi na madaanan sa kapal ng snow. Ang mga turistang gustong mag-ski, nagsiuwi na lang sa takot na gumuho ang malalaking tipak ng yelo. Isang helicopter na ang ipinadala sa lugar para mamonitor ang snow slides. Matagumpay na naibalik sa kanilang natural habitat ang nasa 18 balyenang napadpad sa baybayin ng Nelson, New Zealand. Sumadsad ang mga balyena sa baybayin dahil mababaw daw ang level ng tubig. Di naman pinalad na ma-rescue ang 5 pang balyena. Patuloy na inoobserbahan ang lagay ng mga nakaligtas na balyena. Maricel Halili, News 5. Susunod, mga city at provincial bus driver dapat nang pasweldohin ng regular simula sa darating na payday. Reaksyon ng mga tsuper, konduktor at mga operator ng bus sa fixed salary na yan, aalamin. Sa sports, paglalagay sa kalaboso kay Floyd Mayweather Jr. dahil sa kasong domestic violence, iniurong sa Hunyo. Sa showbiz, bida ng Hollywood film na Born Legacy na si Rachel Weisz dumating na sa Pinas. At American Idol finalist na si David Archuleta, isa ng kapatid.